bago pa man gumising ang karamihan. At habang ang dagat ay balot pa ng dilim at ang hangin ay malamig pa sa balat. Si Russell at ang kanyang pamilya ay tahimik nang kumikilos. Rinig ang alon ng dagat, kasabay sa pagsilip ng umaga. Si Russell ay isang ina, isang asawa, at isang babae na matagal nang nangangarap para sa kanyang pamilya. Sa isang simpleng tahanan malapit sa dagat, unti-unti nilang binubuo ang kanilang kabuhayan. Walang kasiguraduhan, walang malaking puhunan, tanging sipag, tiyaga, at pag-asang balang araw ay makakaahon din sila at masisilayan ang mas magandang kinabukasan. Ako gali si Russell Barua, taga Barangay Dumulog, Sitio Paon. 13 years na sa Dungganon. Formero, ang uwi pa man kami umpisa sa among negosyo, nang gaano pa lang kami ga ako asawa ga pakyaw, tapos ako manog impake, manog bulad. Siyempre gati makas man kami na makaahon na sa pagpangabuhi. Kaya siyempre sang una, hindi ginamang balamano na ang pagpangabuhi kay pigado-pigado. Alas 3 ng madaling araw. Habang tahimik pa ang paligid, nagsisimula na ang mahabang araw ni Russell. Paglilinis ng isda, pag-aasin, pagbibilad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, pagbabalot, pag-aasikaso ng mga order. Paulit-ulit, araw-araw. Ngunit sa likod ng bawat pagod, tuloy pa rin si Russell at ang kanyang asawang si Richard. Dahil kapag ang pagod ay may dahilan, nagiging lakas ito. Ang among trabaho ya kay ako nasawa ya wala labot sa pakyaw ya naga-sideline pag inaya. Ay ako man ko wala man ko obra nang makatapos kami sa piyak na obra, maga-sideline naman kami sa piyak. Ay kung hindi ka magbaka, suway ka. Gutom ka. Isang oras, bulaw bugtaw, nagahimakas gid para makapangita kami sin kwarta nga makaahon sa amon pagpangabuhi. Ang pag-uga hindi siling mahupos lang, tanan mabudlay. Pag-abot sa pagbakal mo sang isda, hakuton mo pakadto sa lamaan tapos asinan pa. Pagtapos ang asin, ang pila ka oras ibulad mo naman, masulay ka naman sa init, maladlad kag magbaliskad. Pag abot sa banda alauna, mabaliskad kaliwat para magmalagi ng isda. Pagkasunod nga aga, makadto ka naman sa libas, alas 4 sang mag-aga, bugtaw ka naman para makabaka ka naman sang imong isda. Pagbalik mo di, ara naman, malama ka naman, maubra ka naman. Tapos kung malain tiyempo, ay hindi na mo matandog. Kay mabagbalda ang isda, malain, maperde ka pa.
Sa gitna ng kanilang paglalakbay, may mga taong naniwala sa kakayahan ni Russell. Pamamagitan ng Proyektong Ganon, nagkaroon siya ng pagkakataong palaguin ng kanilang negosyo. Hindi lamang sa pamamagitan ng puhunan, kundi sa pamamagitan ng gabay, tiwala at pag-alalay. Minsan, sapat na ang isang kamay na aabot sa iyo upang masabi mong hindi ka nag-iisa. At kapag may taong naniwala sa iyong pangarap, mas lumalakas ang loob mong abutin ito. Sinang Russell Barua, isa gini siya ka membro nga may dedikasyon bala nga mapamayo ang iyang iyang negosyo. Kay saksi ko ni nga halin sang gamay ng ilang negosyo ni sa subong nga nagdako. 5,000 piso ang kanyang unang loan sa Proyektong Ganon. Para sa iba, maliit na halaga lamang. Ngunit para kay Russell, iyon ang unang pinto na bumukas. Mula sa maliit na puhunan, nagsimulang lumaki ang kanilang pag-asa. Sa bawat isang nabibili, bawat produktong naibibenta, bawat bariyang naiipon, unti-unting nagiging tulay patungo sa mas maayos na bukas. Siyempre, bisan muna lang mo na mo niya sitwasyon niya, gabulig mo Japon kami niya, gapakas man kami Japon gabulad. Way kami gapabaya. Ginabuligan na mo niya manog ubra. Kung damo isda, nagapanawag kami sa iban. Sa amo man bala mga kilala. Okay naman kami. Ngayon naman kami inapangayo pang iban. Basta may ginakaon lang kami. Makabulig kami sa amon si katao na Ang tagumpay ni Russell ay hindi kanya lamang. Kasama niya ang kanyang asawa sa bawat hirap, sa bawat pagbangon, sa bawat tagumpay. Sama niya ang kanyang mga anak na lumaki habang unti-unting lumalago ang kanilang kabuhayan. May mga gabing kulang ang pahinga. May mga araw na inuuna ang pangangailangan kesa sa sariling kagustuhan. Depende man na may ara mo kung isa sa kadlaw may 400, may 200, kung isa gani wala gid. Sa isa ka bulan makakita ko 400 kulang ka sa mong pagkaon. O kapag kita lang kami sa una sing idea, kundi kami mangita sang ipakaon sa akong pamilya. Kalalaig kami sa una ya. Pag yan ang sang una nga hindi na kami kakaon, bata lang ako hindi na kakaon. Sa kabudlay kundi hamak. Gaubra ka sa una sa tawo. Mabaligya kami sing isda. Ang suhol, pagkaon ng inom. Pagabot sa amon, wala gan. Dawin na pa ngayon nila ako kabudlay sa una. Kapag ka namon nga, bahala ng Diyos kung anong ginatay sa amon, ginabato na namon sa uli. Nakamat-amat naman kami. Kapasalamat ang bisiyang ang ginatay sa amon. oo, wala nang posible ya kung gusto mo. Kung matamad ka man imo, di wala. Ako salig lang nila ko sa kay Lord. Ngaya lang kami buligan. Siyempre ako malang asawa, nagapangabuhi, nagapangamuhi lang ko sa tagaan niya lang sa mayo pagingalawas ng aking asawa. Subalit ang panahon ay hindi laging maayos. Ang ulan na para sa iba ay grasya. Sa kanila na may balakid. Dahil ang kanilang negosyong daing ay pwedeng malugi. Abudlay gid sir wasakin niya sir amo nang dayan tanan niya. Diri na namon ginabalabag sir sa kay man japo nga taong nga ang baludugudag ko. Way kami sa katulog. Ari lang kami sinagagsagwa. Basta subo sa si kwarta naman yung mayo lang kung may may tinago ka hay kung waay. Mantinir ka naman da sa sa dati mo nga mga buto nga mga daan muna naman nimo pang dayday dira sa imo sa gingkwaan. Ngunit natutunan ni Russell na ang tibay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng bagyong dinadaanan,
kundi sa dami ng beses na pinipili niyang bumangon pagkatapos nito. At sa bawat unos, mas lalo niyang hinahawakan ang pag-asang hindi kailanman inaanod ng alon. Yang masakit, tungod na sa amon pagtrabaho sa una. Sa una, why na sa sakit. Pili kay isang nagtrabaho na mo to nakita yung sakit. Isara wala sir, why kami tulog-tulog, magpakas, mabula daw yung diretso. Upo na sa akong kabataan. Sa sakit ka, ano galing sa sakit na? Rheumatic arthritis. So, paano mo na siya mga ginatubang mo? Siyempre, gulpe lang o balaan mo na may anak na sa sakit. Ano ba nang, paano mo na siya nagalasin? Nakapekto sa iyong mga puri. Siyempre sa una, wala kami kwarta. Siyempre masubo man nga hospital ka, wala ka sang kwarta nga dito sa doktor. Galibog man kundi mangita kwarta. Sorry. Gapangita man kami kundi kami makakuha kwarta baka sa kong bulong. Nagapangangayo man sa sambulig siya mga utod. Inatagaan man sa asa naka-solbar nakaano man kami sa pagpangabuhi. Isang ulihi, okay naman daw. May maging nagpabaya sa among si Lord. Gayunpaman, ang dating maliit na negosyo na nagsimula sa simpleng pangarap ay nagbibigay na ng hanap buhay sa iba. May mga manggagawang umaasa rito. May mga anak na nakapagtapos dahil dito. May mga pamilyang unti-unting nakakaahon mula sa hirap. Ang bawat daing na kanilang ginagawa ay hindi lamang produkto. Ito ay kwento ng pagpupursige, sakripisyo at pag-asang daladala nila araw-araw. At sa pag-angat ni Russell, kasama niyang umaangat ang kanyang pamilya at komunidad. Salamat mo ko sa Dunggano tungod sa ila. Kung why kami ka subong siya na. Bisa na makabuling ko sa tao. Kung sino ka pala, binabuligan ko man. Bagi na ako ginapabayan, misang masarangan ko lang. Alam mo na, nakilala ko sa ng Russell. Upod man sang iya, mister nga mga maayo gid nga tao. Mabalaan mo gid nga mabuot kay mabinuligon. Ila mga tao subong kita ko damo na eh. Nagadamo sila mga pakyaw nga inansweldohan. Nga nag-improve na gid kay nakabulig na gid siya sa mga mga tao sa palibot. Nagabulig sa paagi sa sa mga gapakyaw, nagabulad sa mga ugadi, nagapugo. Marami na ang nagbago mula sa mga panahong nagsisimula pa lamang si Russell. Ngunit may isang bagay na nananatili. Ang paniniwalang ang sipag at pag-asa ay kayang magdala ng tao sa mas magandang bukas. At habang muling sisikat ang araw bukas, magpapatuloy rin ang kwento ni Russell. Isang kwentong nagpapaalala na kahit gaano kaliit ang simula, kapag sinamahan ng sipag, tiyaga at pag-asa, ang pangarap ay unti-unting magbubunga kasabay ng bawat pagsikat ng araw.